Para naman sa ating abroad balita, sa bansang Estados Unidos, New York Stock Exchange sa pagpapalago ng kapital nito ngayong taon. At sa Kenya, aerial census isasagawa upang malaman ang bilang ng mga nabubuhay na elepante sa kanilang bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami Edwin Yusef. Ang palitan ang sentro ng American financial system sa higit na 200 taon. Minsan na nitong namanipula ang merkado, subalit nakawala rito ang mga regulators noong year 2000. Sa ngayon, sinasabi ng mga traders at analysts na ang ekonomiya ng buong mundo ang responsable sa krisis, kung kaya't sumasa ilalim ngayon sa matagal nang hinihintay na pagwawasto ang merkado, ayon kay Ben Willis, Managing Director ng Albert Fried Company. Pinapayuhan ni Willis ang mga investors na huwag mabahala dahil ang market correction sa aniya ay makabubuti sa kalagalan. Nagsasagawa ng aerial census ang Kenya hinggil sa populasyon ng mga elepante sa kanilang national park. Kasunod dito na nagiging talamak ng mga insidente ng panghuli sa papaubos ng bilang ng mga elepante. Sa pamamagitan ng aerial census, nalibot ng eroplano ang himpapawid ng Tsavo National Park sa Eastern Kenya. Misyon itong makakita ng grupo ng mga elepante. Ang census na ginagawa tuwing 3 taon ay inuulit ng Kenya Wildlife Service. Lumalaki ang populasyon ng mga elepante na nasa 12,000 na ngayon sa Kenya. Gayunman, kailangan maproteksyonan ng mga ito laban sa mga poachers ang pakayayang ivory tusk ng mga elepante. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.